Hindi bababa sa 103 miyembro o 1/3 na bilang ang kinakailangang mag-endorso ng napipintong ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte para ito ay mapabilis diretso sa Senado. Kumbaga ito ang shortcut way kung saan ilang maproseso ang lalagpasan ng reklamo ayon kay House Secretary General Reginald Velasco nitong Martes. Matatandaan noong taong 2001, dumaan sa fast track ang impeachment complaint laban kay dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Ito ang nais na mangyari o planong gawin ng ilang miyembro ng Kongreso mula sa majority at minority na nais bumuo ng 1/3 numbers of endorser. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco nitong Martes, may 12 miyembro na lumapit sa kanya at nagpapahintay hinggil sa planong paghahain ng ika-4 na IC laban kay VP Sara. Sinabi naman ni Velasco na maghihintay siya hanggang sa susunod na linggo. Nitong Martes din ay pinaliwanag ni Velasco ang panuntunan ng Kongreso, partikular ang tinatawag na fast track o mabilis na proseso ng impeachment complaint. The moment I receive and verify this complaint, endorsed and signed by minimum of 103 House members, we can immediately transmit it to the Senate for action. What is this action? The Senate will have to create the impeachment court and approve through a resolution the rules that will govern the trial, the trial or the impeachment court until its conclusion. Sakaling may hain ang ika-4 na complaint sa pamamagitan ng fast track, magiging on record na lamang ang naunang 3 IC na inihain. Samantala, sakaling hindi may hain ang ika-4 na complaint na may planong idaan sa fast track, maaaring umabot ang normal na proseso pagkatapos ng halalan. Sa ilalim din kasi ng Committee on Justice, re-reviewin ang reklamo sa loob ng 60 araw bago ito may pasa sa Senado. At kung magtutuloy-tuloy ang pag-andar ng complaint, si Duterte ang kauna-unahang vice-presidente na mai-impeach sa Pilipinas. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.